Meron tayong tinatawag na 5 fingers of network marketing. 5 bagay na kailangan mong aralin o kailangan mong matutunan. Girl, let me provide you freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Yes! Good morning guys! So pag-usapan natin ulit about network marketing. So ano ba yung mga kailangan nating matutunan when you start network marketing? So dito sa network marketing, para kumita ka, meron tayong tinatawag na 5 fingers of network marketing. Ito yung limang bagay na kailangan mong aralin o kailangan mong matutunan kapag pumasok ka sa ganitong klase ng industry o ganitong klase ng negosyo. Pag to natutunan mo ng mabilis, okay na. Pwede ka nang kumita ng malaki. Or kahit hindi mo pa siya natutunan, pwede ka naman kumita pero hindi malaki, hindi lifetime. Pero kapag nasa iyo ang limang skills na to, guys, kahit saan ka pumunta, dala-dala mo palagi yung business mo. Okay, so ano yan? Unang-una, yung tinatawag natin na prospecting. Sa prospecting, siya yung mga target natin na market o yung mga taong gusto nating share ng opportunity o bentahan ng products o kung ano pa man. Lahat naman ng negosyo, meron siyang tinatawag na meron siyang tinatawag na market o meron siyang tinatawag na prospect. Halimbawa, nagbenta ka ng damit. Ang binenta mong damit is mga jersey. Sino ba yung prospect mo? Diba? Yung mga taong nagbabasketball. Yung mga taong gumagamit ng jersey. O nagbenta ka ng dress na damit. Siyempre, sino yung market mo dyan? Sino yung prospect mo dyan? Yung mga tao, yung mga babae na nagsusuot ng dress. Yung mga buntes. Normally, di ba? Siya yung tinatawag natin na prospect. Dito sa business natin, which is MLM business or network marketing business, meron tayong prospect. So, sino yan? Iba-iba. Merong OFW, merong mga single mom, merong mga factory operator, merong mga seaman, o mga negosyante na gustong magdagdag ng extra income, di ba? Magpalaki pa ng income. Di ba? May iba't iba tayo dito market, and pipili ka lang sino ba yung market mo. Okay? Sa paggagawa ng sa prospect list, dapat unang-una na meron ka is notebook. Dapat meron ka notebook. Anong notebook maganda? I suggest siguro yung record book, di ba? Para malaki. Kasi pag sa record book ka, di ba, ang record book medyo malaki yan. Susulat mo yung name, una-una, susulat mo yung name, at the same time, katapat niya yung information. Kung ano yung information na alam mo dito sa tao to. So, ganun ang paggagawa ng prospect list. And after that, ano pa yung next na dapat mo matutunan? Una, prospect list. Pangalawa, yung tinatawag natin na invitation o inviting. So, gawa ng prospect list. Next, mag-i-invite ka. So ngayon, gumawa ka ng prospect list, hahanap ka naman ng mga kukunin ka dito sa taon to, dito sa mga nilagay mo sa name list mo or sa prospect list mo. Kakausapin mo yan, may message mo yan. Siyempre, magbibigay ka ng value dyan sa taon yan. Profile checking mo yan sa Facebook. Unang-unang, mahalaga na dapat alam mo Facebook niyan or cellphone number niyan. Yung magkaroon kayo ng connection or magkaroon ka ng relationship doon sa tao. Hindi yung relationship na para mag-jowa o mag-isawa. Yung relationship na magiging komportable siya sa'yo. Bakit siya magtitiwala? Okay? So yun, prospecting. Connect ka sa tao. Unang-una, pwede mo diyang gawin is yung mag-react ka sa mga post niya sa Facebook. Reactan mo yung kanyang profile picture or kahit yung kahit 3 latest post niya doon sa Facebook niya. So, react mo yan. Kasi nandun pa rin tayo sa Facebook algorithm. Na kapag nag-react ka dyan sa post ng taong yan, lahat ng ipinupost mo, makikita na niya. Or lahat ng pinupost niya, makikita mo rin. So, ganun ang Facebook algorithm. So, pagkatapos niya, syempre, build rapport ka dyan, build connection ka dyan, build relationship ka dyan. And, pag okay na, kapag nakuha mo na yung yung trust niya, bakit siya makikinig sa'yo kapag sinare mo yung opportunity, doon mo na siya invite. Ramdam mo naman sa tao yun kung nagtitiwala na sa yung tao Kung nakabuild ka ng relationship dyan sa tao yun. Saka mo sa kanya i-share yung opportunity na gusto mong ipakita. So ngayon, sa pag-share ng opportunity, meron tayong mga ginagamit na script. Normally, sa network marketing naman, may mga ganyan Pero hindi pare-parehas. Kasi ang mga tao, iba-iba yan. Iba-iba ang approach sa mga taong walang work, iba-iba ang approach sa mga taong may work, iba ang approach sa mga taong OFW o mga single mom, iba-iba yan. Kaya ang pag-approach o pag-invite sa tao, iba-iba din. Kaya yung script, pattern lang siya para meron kang gagayahan o pagsisimulan. Kasi sa isang tao na nagsisimula, hindi niya alam kung paano yung gagawin kung paano sisimulan Mahalaga yung may script ka, may pattern.
Pag na-invite mo na, interested yung tao na makinig sa'yo, doon na yung presenting. Dapat unang-una, maaral mo yung pag-present. Ano yung kailangan mo maaral sa pag-present? Yung sa company profile mo, yung background ng company mo, yung about sa produkto ng company mo. Siyempre, dapat maaral mo din yung marketing plan. Bakit sila kikita doon sa opportunity na sinishare mo? At ipapaliwanag mo yung totally sa kanya. At ipapaunawa mo lahat yan sa kanya. Para, kasi yun yung yun yung magugusto, yun nandun na yung pinakang lahat, dapat ibigay mo na sa kanya yung lahat ng information na kailangan niya. Bakit niya gagawin yung ginagawa mo? Bakit niya magugustuhan yung opportunity sineshare mo sa kanya? So, bibigay mo lahat ng ano mo diyan, ng galing mo diyan. Okay? Ibibigay mo lahat ng nasabi, agiwan mo diyan, superpowers mo diyan, okay? So, yun, maaral mo yung unang-una, prospecting, dapat matutunan mo ang prospecting, inviting, meron tayo dyan mga way, how to invite yung person, how to invite yung person. At the same time, yung presenting, napakalaga na maaral mo, paano ba i-present yung company mo, paano ba i-present yung negosyo mo, yung mga produkto mo, yung marketing plan, paano yan ipinapaliwanag. Next is yung closing. Siyempre, naipaliwanag, naging prospect yung tao to, na-invite mo na, napresentahan mo na, napakahalaga ng closing. Ano yung sa closing? Dito na yung magkakaroon kayo ng planning nung tao na sineran mo ng opportunity. So, dito nyo na pag-uusapan ano yung pwede niyang gawin paraan para makapagsimula siya doon sa opportunity sinishare mo sa kanya. Yan. And, dyan mo siya, kasi ang tao hindi yan sanay mag-planning para sa sarili. Bihira yung tao na kaya mag-planning sa sarili. Kaya ikaw, dapat maging problem solver ka. Kasi normally sa mga tao, share natin ang opportunity, lalo kapag walang work yan, lalo kapag empleyado yan, normally wala yung pasimula. Kaya ikaw yung tao magiging problem solver niya. Kailangan masolusyonan mo yung problema niya na wala siyang kapital. Kasi possible, yung iba dito is yung iba sa kanila na share natin. Baka dati na share na yan. Hindi lang nakapagsimula kasi walang kapital. Ngayon, i-share mo yan sa kanya, wala pa rin kapital. Ibig sabihin, kung hindi niya ito sisimulan at gagawa ng paraan ngayon, pag may nag-share sa kanya, pagdating ng, sabihin na natin, makalipas ang isang buwan, 2 buwan, o isang taon, pag may nag-share ulit sa kanya, possible. Ang problema pa rin niya, yung financial o yung pasimula. Kaya dapat ngayon pa lang, na may na-sharean ka ng opportunity, dapat ikaw yung maging problem solver niya. Ikaw yung makakalutas ng solusyon. Ikaw yung makakapagbigay ng solusyon sa kanya para masimulan niya ito. Okay? And nandun na tayo sa closing, na ipaliwanag mo na sa kanya paano siya pwede makapagsimula dito. Last, follow-up. Sa follow-up, guys, hindi siya about na business eh. May part pa din na konti na sabihin na natin, nandun yung business, i-recommend mo sa kanya yung business, pero nandyan na yung mas dapat maging strong yung relationship yung dalawa, mas maging connected ka sa kanya. Pwedeng kamustahin mo naman siya about sa work niya, about sa family niya, ano ba yung pinagkakaabalan niya, o labas kayo minsan, date kayo minsan, makapagkwentuhan. Strong relationship dapat mabuo nyo yan. Hindi na about business na, kailan ka magsisimula, mayroon ka na bang pera para makapagsimula ka dito. Hindi ganun ang closing. Kasi pag pinaulit-ulit mo sa kanya yung business, maglalaylo yan, normally kasi sa mga ganyan, kapag lagi mo, parang pinupush mo siya masyado na makapagsimula doon sa negosyo. Tatama rin yan. Mawawala yung excitement niya na gawin yung opportunity na sinishare mo sa kanya. Kaya sa closing, dapat building relationship napakahalaga. Giving value sa tao. Kasi sabihin na natin, ang tao kasi normally sa business, hindi naman yan totally bumibili ng product or gagawin yung opportunity na sinishare mo dahil maganda lang eh. Bonus 'yon. Kung nagandahan sila doon sa company, doon sa opportunity or nagustuhan nila yung produkto, magjo-join. Bonus 'yon. Pero ang tao kasi normally sumasama yan sa taong komportable sila eh. Yung masarap kasama, yung pwedeng may matututunan sila, may mapapala sila dito sa tao to. Bakit nila sasama papakinggan? Parang sa tindahan, sa sari-sari store, try mong bumili sa isang tindahan na sobrang dami naman paninda, lahat ng kailangan mo nandun. Pero asama ng attitude ng tao yun. Bibili ka ba doon? Di ba? Hindi, normally. Kasi bakit? Sabi na, doon nga yung kailangan mo. Ang pangit naman ng attitude ng bibilhan mo, normally hindi ka bumibili sa tao. Bibili ka sa iba, syempre. Dito ganun din. Dapat, in terms ng attitude, okay yung attitude. And dapat nakabuild ka ng strong relationship doon sa tao para lahat ng sasabihin mo sa kanya, papakinggan niya. Ganon ang business natin. So, yun yung kailangan mong aralin dito sa business na to para totally magawa mo siya kahit nasa siya na hindi mo kailangan yung apply mo laging kasama.
Kasi kahit ikaw na lang, kaya mo na siyang dalhin kahit saan. So, yun yung 5 fingers of network marketing. Unang-una, ulitin natin, yung prospecting, inviting, presenting, closing, and follow-up. So, pwede akong gumawa ng bukod na video na ipapaliwanag ko lahat ng to. So, follow nyo ako sa, i-subscribe nyo ako dito sa aking YouTube channel kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. At the same time, i-hit mo na rin yung notification bells, napakarami, no? Notification bell, para pag nag-upload ako ng mga susunod kong video, updated ka palagi. So, thank you so much sa panonood. Sana meron ka natutunan. See you at the top.